Dito sa dilim, nilabas mo ang sakit. Mga kwentong pilit mong kinikimkim. Hindi ka nag-isa, may makikinig sa'yo. Sa bawat luha mo, may kwento kang totoo. Iyak mo lang, huwag mong pigilan. Sa puso mong sugatan, sa bawat confession mo, may paghilom na darating din balang araw. Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-confess. Isang kwento na naman ng pagsubok, pag-ibig at matinding kataksilan ang ating pagsasaluhan sa araw na ito. Sa buhay korporasyon, natural lang ang mangarap na umangat at marating ang tuktok ng tagumpay gamit ang sariling sipag at talino. Ngunit paano kung ang inaasam mong promosyon na magbabago sana ng iyong buhay ang siya palang magiging mitsa ng pagkasira ng iyong buong pagkatao at ng mga taong itinuturing mong pamilya? Dito natin makikita kung gaano kalalim ang sugat na kayang iwanan ng inggit, lihim na pagnanasa at maruming laro ng politika sa loob ng isang opisina. Isang kwento ito na magpapakita na ang pinakamapanganib na kaaway ay madalas na ang nakangiting mukha na katabi mo lang sa mesa araw-araw. Paalala lang po mga ka-confess, ang kwentong inyong mapapakinggan ay kathang isip lamang at nilikha para sa layunin ng libangan at pagbibigay aral. Anumang pagkakatulad sa mga tunay na tao, lugar o pangyayari ay nagkataon lamang at hindi sinasadya. Babala lang po mga ka-confess, ang kwentong ito ay naglalaman ng mga temang hindi angkop para sa mga bata. Gabay ng magulang ay mahigpit ang kinakailangan. At ngayon, simulan na natin ang ating kwento. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Neri. Sariwang-sariwa pa sa aking alaala ang lamig ng hangin dito sa lungsod ng Baguio kung saan nakatayo ang aming modernong tech office. Masasabi kong napakabuting magkakaibigan ng aming binuong koponan na binubuo ng 7 mahuhusay na individual na may kani-kanilang pangarap. Kasama ko rito ang aking lihim na kasintahan na si Reynaldo, isang napakatikas at masipag na database analyst na palaging sumusuporta sa akin sa bawat hakbang. Nandyan din si Oliver na isang senior developer, ang magandang graphic designer na si Patricia, ang tahimik na tester na si Sanya, at ang aming hyperactive na marketing specialist na si Timothy. Isang gabi habang nagkakape kami sa isang tanyag na cafe malapit sa Session Road, ibinalita ng aming boss na si Sir Quintin na may magaganap na malaking rigodon sa pamunuan. May bakanting posisyon para sa pagiging project manager at kaming lahat sa departamento ay opisyal na kwalipikadong mag-apply para sa pambihirang pagkakataong ito. Ang balitang yon mula kay Sir Quintin ay nagdala ng matinding enerhiya, ngunit may kasamang kakaibang tensyon na unti-unting namuo sa aming grupo. Alam ng lahat na ang posisyong ito ay hindi lamang nangangahulugan ng mas mataas na sahod, kundi ng malaking kapangyarihan sa pagpapatakbo ng mga proyekto. Palihim kaming nagkatinginan ni Reynaldo at sa higpit ng hawak niya sa aking kamay sa ilalim ng mesa, naramdaman ko ang kanyang ambisyon. Si Patricia naman ay agad na nag-ayos ng kanyang buhok habang nagpapakawala ng isang matamis na ngiti na tila ba may sarili ng plano. Habang si Oliver ay seryosong nakatitig sa kanyang laptop, halatang nag-iisip na ng mga estratehiya kung paano hihigitan ang kakayahan naming lahat. Mula sa gabing iyon, ang dating masayahin at maingay naming chat group ay biglang naging tahimik at formal. Tanda na nagsimula na ang paligsahan. Sa mga sumunod na linggo, naging saksi ang 4 na sulok ng opisina sa matinding tapatan ng galing at kasipagan ng bawat isa. Nagpresenta si Timothy na hawakan ang pinakamahihirap na kliyente
mula sa Manila upang mapatunayan ang kanyang galing sa pakikipag-usap at negosasyon. Si Sanya naman ay halos hindi na umuuwi sa kanilang bahay sa La Trinidad para lamang masigurong walang anumang pagkakamali ang mga system na aming inilalabas. Habang ako naman ay ibinuhos ang buong oras ko sa paggawa ng mga ulat at pag-oorganisa ng mga internal na proseso ng koponan. Sa tuwing gabi, kapag kaming dalawa na lang ni Reynaldo ang naiiwan sa opisina, doon namin inilalabas ang lahat ng pagod sa pamamagitan ng maiinit na yakap at mga halik. Ngunit kahit sa gitna ng aming pagmamahalan, nararamdaman ko na may pader na unti-unting tumatayo sa pagitan naming dalawa dahil sa kompetisyon. Isang gabi, habang natutulog na ang buong lungsod, nagkaroon kami ng isang napakaimtim at medyo ligaw na gabi ni Reynaldo sa loob ng conference room. Ang bawal na kapaligiran at ang takot na may makahuli sa amin ay lalong nagpaalab sa aming natatagong pagnanasa sa isa't isa. Sa ibabaw ng malaking mesang gawa sa mahogany, ipinaramdam namin ang matinding pagmamahal na tila ba yun na ang huling gabi ng aming mundo. Pagkatapos ng mainit na sandaling iyon, habang inaayos ko ang aking kasuotan, tinitigan ako ni Reynaldo sa mga mata nang may kasamang seryosong pakiusap. Sinabi niya na kailangan niyang makuha ang promosyon na ito para sa kinabukasan ng kanyang pamilya at para na rin sa aming dalawa. Nasaktan ako dahil naramdaman ko na parang pinapaurong niya ako sa laban upang bigyang daan ang kanyang sariling mga pangarap. Hindi ko pinansin ang pakiusap ni Reynaldo dahil naniniwala ako na karapatan ko ring patunayan ang aking sariling kakayahan bilang isang babae. Ipinagpatuloy ko ang aking marangal na pagtatrabaho, ngunit napansin ko ang unti-unting pagbabago sa pakikitungo sa akin ng magandang si Patricia. Madalas ko siyang mahuli na pumasok sa opisina ni Sir Quintin nang nakasara ang pinto, may dalang kape, o kaya ay mga mamahaling regalo. May mga hapon pa nga na nakikita ko silang magkasamang lumalabas ng gusali patungo sa mga mamahaling kainan sa labas ng Baguio. Nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan sa opisina na ginagamit daw ni Patricia ang kanyang angking ganda at karindahan upang makuha ang boto ng boss. Labis na dinamdam ni Timothy ang mga chismis na ito dahil matagal na siyang may lihim na pagtingin kay Patricia. Dahil sa matinding selos at galit, hinarap ni Timothy si Patricia sa gitna ng pantry habang kami ay nagtatanghalian isang araw ng Martes. Nagkaroon ng isang mainit na argumento kung saan naging napakadramatiko ng tagpo dahil sa mga binitiwang salita tungkol sa integridad at dignidad. Sumingit si Oliver upang awatin ang dalawa, ngunit imbis na kumalma ay lalo lamang nagkagulo dahil sa mga personal na sumbatan. Tahimik lang na nakaupo si Sanya sa isang sulok, hawak ang kanyang tasa ng tsaa habang pinapanood ang dahan-dahang pagkasira ng aming samahan. Napatingin ako kay Reynaldo na noon ay seryoso lang na nakatitig sa akin, na tila ba sinasabi ng kanyang mga mata na walang sino man ang ligtas. Ang dating solidong koponan na nagtutulungan sa bawat proyekto ay tuluyan ng nagbago at naging isang pugad ng mga nag-aabang na buwaya. Dumating ang araw ng pinal na deliberasyon kung saan isa-isa kaming tinawag ni Sir Quintin sa kanyang opisina para sa huling panayam. Kinakabahan ako ng husto habang naglalakad sa pasilyo, ngunit pinalakas ko ang aking loob gamit ang aking mga nagawang magagandang record. Sa loob ng silid, naging napaka-propesyonal ng takbo ng aming pag-uusap at ipinakita ko ang lahat ng aking mga plano para sa kumpanya. Napansin ko ang labis na paghanga sa mga mata ng aming boss habang ipinapaliwanag ko ang aking mga modernong estratehiya. Pagkatapos ng aking panayam, nakasalubong ko si Patricia sa labas na tila kumikinang sa kumpiyansa bago sumunod si Reynaldo na may bitbit na mabigat na mukha. Alam naming lahat na ang desisyon ay ilalabas na sa susunod na Lunes at ang katapusan ng linggong iyon ang pinakamahabang panahon sa aming buhay. Noong Lunes ng umaga, nagtipon-tipon kaming lahat sa main hall habang hawak ni Sir Quintin
ang isang puting sobre na naglalaman ng pangalan. Maririnig ang tibok ng puso ng bawat isa sa sobrang katahimikan ng buong palapag habang dahan-dahang binubuksan ang selyadong papel. Nang banggitin ni Sir Quintin ang aking pangalan bilang bagong project manager, nakaramdam ako ng isang napakalaking ligaya at tagumpay sa aking puso. Agad akong lumingon kay Reynaldo upang salubungin ang kanyang yakap, ngunit ang nakita ko ay isang malamig at madilim na titig mula sa kanya. Pilit na pumalakpak si Oliver at Timothy, habang si Patricia naman ay padabog na tumayo at lumabas ng silid nang hindi man lang ako binabati. Doon ko napagtanto na ang aking inaasam na matamis na tagumpay ay siyang simula pala ng isang napakatinding bangungot. Ang unang linggo ko bilang isang bagong pinuno ng aming koponan ay naging isang napakahirap at napakabigat na pasanin para sa akin. Ang bawat utos na aking ibinibigay ay dinadaan sa mahabang buntong hininga ni na Oliver at Timothy, na tila ba napilitan lamang silang sumunod. Si Sanya naman ay biglang naging mailap, palaging umiiwas sa aking mga tingin sa tuwing magkakaroon kami ng lingguhang pagpupulong sa opisina. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang tuluyang paglamig ng pakikitungo sa akin ng aking kasintahan na si Reynaldo sa loob at labas ng trabaho. Hindi na niya ako hinahatid sa aking tinutuluyan at madalas niyang kanselahin ang aming mga plano na magkasamang kumain sa gabi. Sa tuwing tatanungin ko siya kung may problema, palagi niya lang sinasabi na abala siya sa kanyang mga bagong gawain. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga dokumento sa aking bagong lamesa, nakatanggap ang buong kumpanya ng isang hindi nakapangalang email. Ang email ay naglalaman ng mga malisyosong paratang na nakuha ko lamang daw ang aking promosyon dahil sa isang maruming sexual na relasyon. May kalakip pa itong mga larawan ko at ni Sir Quintin habang magkasama kaming naglalakad sa labas ng isang sikat na hotel. Ang totoo niyan ay nagkataon lamang na doon ginanap ang isang pagpupulong kasama ang ilang malalaking dayuhang mamumuhunan ng aming kumpanya. Nang hina ang aking buong katawan at pakiramdam ko ay gumuho ang aking mundo habang binabasa ang mga masasakit na salita ng liham. Alam ko sa aking sarili na walang katotohanan ang mga paratang na yon, ngunit mabilis na kumalat ang lason. Agad kong ipinatawag ang isang emergency meeting upang harapin ang aking koponan at linisin ang aking nadungisang pangalan sa harap nila. Pagpasok ko sa silid, sinalubong ako ng mga mapanghusgang tingin ni na Patricia at Timothy na tila ba nakuha na ang kanilang gustong mangyari. Direktang tinanong ko sila kung sino ang may gawa ng email, ngunit walang sino man sa kanila ang umamin o nagsalita ng formal. Si Oliver naman ay nagpahayag ng kanyang pagkadismaya na sinasabing naaapektuhan na raw ang reputasyon ng buong departamento dahil sa aking issue. Lumingon ako kay Reynaldo upang humingi ng tulong at pagtatanggol, ngunit nanatili lamang siyang tahimik habang nakatingin sa sahig ng silid. Ang kanyang pananahimik sa mga sandaling iyon ang pinakamatalas na banyera na sumaksak sa aking sugatang puso at pagkatao. Matapos ang pulong na yon, hinarap ko si Reynaldo sa isang pribadong sulok ng gusali upang kumprontahin siya sa kanyang naging asal. Sa gitna ng aking pag-iyak, tinanong ko siya kung naniniwala ba siya sa mga kasinungalingang kumakalat laban sa kanyang kasintahan. Sa aking gulat, isang malamig at mapang-uyam na tawa ang kanyang isinagot sa akin bago siya nagsalita ng napakasakit na salita. Sinabi niya na baka nga may katotohanan ng balita dahil masyado raw akong naging mabilis na umakyat sa aking posisyon ngayon. Idinagdag pa niya na hindi na niya kayang makasama ang isang babaeng kayang gawin ang lahat para lamang sa ambisyon. Ang mga salitang iyon mula sa lalaking minahal ko ng lubos ay tuluyang nag-alis ng aking lakas upang lumaban pa. Sa sumunod na araw, naging mas malala ang sitwasyon dahil may mga bagong tsismis naman na lumabas tungkol sa aking nakaraan. Kumalat ang balita
na nanggaling daw ako sa isang pamilya na may masamang record sa pananalapi sa aming probinsya sa Pangasinan. Ang lihim na ito ay kay Reynaldo ko lamang ipinagtapat noong mga panahon na bago pa lamang kaming magkasintahan sa opisina. Doon ko napagtanto na ang sarili kong kasintahan ang siyang naglalabas ng aking mga personal na impormasyon upang tuluyan akong ibagsak. Ang sakit ng katotohanan ito ay nagdulot sa akin ng matinding depression at halos hindi na ako makakain sa gabi. Pakiramdam ko ay pinalilibutan ako ng mga lobo na naghihintay na lamang sa aking tuluyang pagbagsak at pagsuway. Hindi nagtagal, napansin ko rin ang kakaibang kilos ni na Patricia at Reynaldo na madalas na magkasama sa mga nakaraang araw. Isang gabi, nang bumalik ako sa opisina dahil may nakalimutan akong gamit, nakita ko ang isang eksenang hinding-hindi ko malilimutan. Sa loob ng madilim na silid ng mga server, nakita ko si Reynaldo at si Patricia na masisidhing naghahalikan habang nagtatawanan. Narinig ko pa ang boses ni Patricia na sinasabing malapit na akong matanggal sa trabaho at sila na ang magkasamang mamumuno rito. Ang matinding galit at pagnanasa na aking nakita sa kanilang mga mata ay nagpatunay na matagal na pala akong niloloko ng dalawa. Ang pagtataksil ng aking kasintahan at ng aking katrabaho ay naging isang napakasakit na sampal sa aking mukha. Sa kabila ng lahat ng sakit, pinilit kong pumasok sa trabaho sa sumunod na linggo na may dalang bagong tapang at determinasyon. Nagpasya ako na hindi ko hahayaan na magtagumpay ang kanilang maruming plano na sirain ang aking pinaghirapang karera sa kumpanya. Kinausap ko si Sir Quintin tungkol sa totoong nangyayari at humingi ako ng tulong sa aming HR department upang mag-imbestiga. Sinimulan naming suriin ang pinagmula ng mga pekeng email gamit ang tulong ng ilang eksperto sa IT mula sa ibang sangay. Sa bawat hakbang ng aming investigasyon, unti-unting lumalabas ang mga ebidensya na nagtuturo sa mga totoong utak sa likod ng paninirang puri. Alam ko na malapit na ang araw ng pagtutuos at handa akong harapin ang sino man sa kanila para sa katotohanan. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, lalong naging mahirap ang kapaligiran sa loob ng aming koponan dahil sa lumalalang Cold War na ito. Sinubukan ni Timothy na lumapit sa akin isang araw upang humingi ng paumanhin sa kanyang mga naging padalos-dalos na reaksyon noon. Sinabi niya na nabulag lamang siya ng kanyang selos kay Patricia kaya nagawa niyang sumali sa mga mapanirang usapan laban sa akin. Tinanggap ko ang kanyang paumanhin, ngunit alam ko na hindi na mabalik ang dating tiwala na meron kami sa isa't isa. Si Sanya naman ay nanatiling neutral, ngunit nagbigay ng ilang mahahalagang impormasyon tungkol sa mga huling aktibidad ni na Reynaldo at Patricia. Ang buong team ay tuluyan ng nagkahati-hati at ang bawat isa ay nag-aabang na kung ano ang magiging huling kinalabasan ng gulo. Dumating ang araw ng paghuhusga ng ipatawag ng HR Director ang aming buong koponan kasama si Sir Quintin sa isang malaking boardroom. Bakas ang kaba sa mukha ni na Reynaldo at Patricia, bagamat pinilit pa rin nilang magmukhang kampante at walang anumang kinalaman sa issue. Ipinakita ng HR Director ang naging resulta ng forensic investigation sa mga email na ipinadala laban sa aking pagkatao. Lumabas sa ulat na ang IP address na ginamit sa pagpapadala ng mga paninira ay nagmula mismo sa laptop ni Reynaldo. At ang mga larawang kalakip ay napatunayang kuha mula sa cellphone ni Patricia na nakalkal sa pamamagitan ng system logs. Ang buong silid ay napuno ng matinding gulat at walang sino man ang nakapagsalita sa tindi ng nakalatag na katotohanan. Hindi na nakapagtanggi sina Reynaldo at Patricia dahil sa bigat ng mga ebidensyang nakasulat sa harap ng pamunuan ng aming kumpanya. Agad na naglabas ng opisyal na desisyon si Sir Quintin na nag-aatas ng mabilisang pagkakatanggal sa trabaho ng dalawang nagkasala sa akin. Kitang-kita ang pagbagsak ng balikat ni Reynaldo habang lumuluha siyang tumingin sa akin. Humihingi ng isang huling pagkakataon at kapatawaran. Ngunit ang aking puso ay naging manhid na sa kanyang mga matatamis na salita na minsan nang sumira sa aking buhay.
Si Patricia naman ay galit na kinuha ang kanyang mga gamit bago naglakad palabas ng silid habang isinusumpa ang buong kumpanya. Ang maruming laro na kanilang binuo upang ako ay ibagsak ay siya palang magiging daan ng kanilang sariling tuluyang kapahamakan. Matapos ang malaking iskandalo na yon, hinarap ko ang natitirang miyembro ng aking koponan na sina Oliver, Timothy at ang tahimik na si Sanya. Alam ko na ang sugat na iniwan ng pangyayaring ito sa aming departamento ay hindi madaling maghihilom sa loob ng ilang araw. Hinarap ko sila ng may buong katapatan at kerubin na sinasabing handa akong magsimula muli kasama sila para sa ikabubuti ng lahat. Nagpahayag ng matinding pagsisisi si Oliver sa kanyang pagiging makasarili at nangakong ibibigay ang kanyang buong suporta sa aking pamumuno. Nagdesisyon kami na kalimutan ng nakaraan at mag-focus sa mga bagong proyekto na paparating upang muling maibalik ang dangal ng koponan. Ang bagong simula na ito ay nagdala ng isang mas malusog at mas propesyonal na kapaligiran sa aming pang-araw-araw na trabaho. Ilang buwan ang mabilis na lumipas at ang aming koponan ay unti-unti nang nakabawi mula sa madilim na yugto ng aming kasaysayan. Dahil sa aming pagkakaisa at pagsisikap, matagumpay naming nakuha ang pinakamalaking proyekto mula sa isang kliyente sa bansang Amerika. Ang tagumpay na ito ay nagbigay sa akin ng karagdagang pagkilala mula sa pinakamataas na pamunuan ng aming buong kumpanya sa Baguio. Ngunit higit sa lahat ng material na bagay, ang pinakamalaking gantimpala ay ang kapayapaan ng isip na aking natagpuan sa huli. Natutunan ko kung paano maging isang mas matatag na pinuno at kung paano protektahan ang aking sarili sa mga mapanlinlang na tao. Ang aking karanasan ay nagsilbing isang napakahalagang aral na aking dadalhin sa buong buhay ko bilang isang ganap na propesyonal. Isang hapon, habang naglalakad ako sa Burnham Park upang magpahinga, nakita ko si Reynaldo na nakaupo sa isang lumang bench doon. Mukha siyang pagod, dugyot at halatang nawala ng direksyon sa buhay matapos ang kanyang pagkakatanggal sa aming dating trabaho. Nang magtama ang aming mga paningin, binaling niya agad ang kanyang mukha sa ibang direksyon dahil sa tindi ng hiya sa akin. Hindi ko na naramdaman ang galit o ang pagnanais na maghiganti pa sa kanya sa mga sandaling nakita ko siya. Nagpatuloy ako sa aking paglalakad nang may magaan na damdamin. Tanda na tuluyan ko na siyang napatawad sa aking puso. Ang pagpapatawad na yon ay hindi para sa kanya, kundi para sa aking sariling kalayaan mula sa gapos ng nakaraan. Nabalitaan ko rin mula kay Timothy na si Patricia naman ay lumipat na sa ibang probinsya sa Visayas upang doon magsimula muli. Balita rito na nahihirapan din siyang makahanap ng magandang trabaho dahil sa masamang record na iniwan niya sa aming kumpanya. Ang kapalaran ng 2 taong nagtaksil sa akin ay naging isang malakas na paalala na ang karma ay palaging nakamasid sa atin. Walang anumang tagumpay ang magiging matamis kung ito ay nakuha sa pamamagitan ng pag-apak sa karangalan ng ibang kapwa-tao. Mas masarap pa ring matulog sa gabi na alam mong malinis ang iyong konsensya at wala kang tinapakang sinuman. Ang katotohanan ito ang aking naging gabay upang lalo pang pagbutihin ang aking kasalukuyang pamumuhay at karera. Ngayon, masaya akong pinamumunuan ang isang bagong grupo ng mga kabataan na puno ng pag-asa at may malinis na mga pangarap. Sinisiguro ko na sa ilalim ng aking pamamahala, walang puwang ang inggit, maruming kompetisyon at mga lihim na paninira sa isa't isa. Ipinapakita ko sa kanila na ang tunay na pinuno ay hindi nagtatayo ng pader, kundi gumagawa ng tulay para sa lahat. Madalas pa rin naming maalala ang mga nagdaang unos, ngunit ngayon ay tinatawanan na lamang namin ito bilang bahagi ng aming paglago. Ang aking opisina sa Baguio ay muling napuno ng tunay na tawanan, pagtutulungan at tapat na pagmamahalan sa bawat miyembro ng pamilya. Ang aking kwento ay isang patunay
na pagkatapos ng pinakamalakas na bagyo, palaging may mas maliwanag na bukas na naghihintay. Kaya para sa mga katulad ko na nakakaranas ng matinding pagsubok at paninira sa loob ng inyong mga trabaho ngayon, huwag kayong susuko. Manatili kayong tapat sa inyong sarili, gawin ang tama, at hayaan ng panahon ang magpatunay ng inyong totoong halaga at kakayahan. Ang mga taong nagmamahal sa inyo ng tunay ay hindi kayo kailanman iiwan o tatalikuran sa gitna ng inyong laban. At sa huli, ang katotohanan pa rin ang siyang magtatanggol sa inyo at magbibigay ng hustisya na nararapat para sa inyo. Ako si Neri, nagpapasalamat sa pagkakataong maibahagi ang aking karanasan at nawa ay kapulutan ito ng magandang aral ng lahat. At yan ang kwento ni Neri, isang lihim na minsan ay mahirap itago, pero sa huli ay nagbigay ng aral at katotohanan sa kanyang puso. Mga ka-confess, dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin mula simula hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral, inspirasyon, o kahit konting saya sa ating ibinahaging kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwentong kapanapanabik, nakakakilig, at minsan ay nakakagulat. At huwag din kalimutang i-follow ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at kwentuhan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, ingat kayo palagi mga ka-confess. Mga pangarap